Chain. Sa unang hirit, mission totoo ang unang hirit. Ang saya-saya. Welcome back sa Unang Hirit. Naku, mareli ka sa ating mga Pinoy ang mahilig sa pagpapapicture. Pero ngayon, alam niyo bang posible na talaga maging picture perfect ang ating mga litrato gamit ang makabagong teknolohiya? Oh, maganda yung pantanggal ng wrinkles. So ngayon yan. Ay, yan ang sa pamamagitan ng image editing software na Photoshop na matulog talaga ngayon. Lately, pinag-uusapan siya the past few days. Panoorin po natin yan. Sa panahon ng computer age, ang pagre-retoke at pag-e-edit ng mga larawan ay ilang pindot na lang sa mouse at keyboard. Sa pamamagitan ng image manipulating software, anumang litrato ay maaari nang ma-enhance, mabago o gawing kakaiba. Anumang imperfection sa mga kuha ay maitatama. Maaari rin palitan ang background ng mga tao sa larawan o kaya ilipat ang mga ito sa ibang larawan. Matatandaan noong nakaraang Setyembre, inulan ng batikos ang Department of Public Works and Highways sa isang larawan na di mo na mali na i-post sa kanilang Facebook account. Tatlong opisyal ng DPWH ang nag-i-inspeksyon kasi sa seawall ng Manila Bay matapos itong masira dahil sa hagupit ng Bagyong Pedring. Marami ang nakapansin na tila may kakaiba sa litrato ito. Bakit daw parang lumulutang ang mga opisyal? Inamin naman ng DPWH na minanipula ang naturang litrato pero hindi ito ginawa para linlangin ang publiko. Naglabas sila ng paglilinaw ukol dito at agad nila itong tinanggal sa Facebook. At dahil parang kabuti na kumalat sa internet ang nasabing larawan, nagkaroon ito ng sari-saring bersyon sa tulong ng image manipulating software. Tulad nitong in-upload sa Facebook ni Sherwin Alan Sikat na ang mga DPWH official ay kasama sa cast ng isang sci-fi series. Ito naman isiningit sila sa mga karakter sa Harry Potter series. Sa in-upload naman ni Thomas Mercado sa Facebook, ang namayapang si Michael Jackson ang kanilang kasayaw. Samantala sa larawang ito, tila mga coach sila ng football team na Azcals sa uploaded picture ni Mark Mariano. Sadyang unlad na ang teknolohiya ngayon, lalo na pagdating sa photo editing. Kaya naman kung minsan hindi na natin malaman kung ang mga kuhang larawan ay tunay at hindi retoke lang. Kasi nung birthday ko 2 years ago, yung unang hirit ginamit ang Photoshop para ilagay yung mukha ko sa mukha ni Bella of Twilight. Pero so I have posters now of Twilight with me. Pero halata naman na, talaga na hindi manilin lang, di ba? At talagang sinadya na pagmukhain kang Bella. Well, yung iba kasi parang pinapaniwala sa tao na ganito talaga ako. Ayun ang mahirap. Since wala maniniwala, ako si Bella. Pero alam niyo ba mga kapuso, maging ang mga cover ng mga paborito nating magazine, ginagamitan na rin ng Photoshop. Pero hanggang saan nga lang ba dapat ginagamit ito? Yan, syempre yung babahagi sa atin ni Seven Barreto, isang freelance photographer, na mismo pong kumuha ng litrato, controversial magazine cover ni Jinky Pacquiao. Seven, good morning! Hi, Seven! Good morning! Controversial ka pala ngayon. Grabe ang sexy nito. So ano ba talaga? First of all, ano ba ang Photoshop? Ang Photoshop, ano siya? Ito isang software or edit para i-edit or i-enhance ang photos. Okay, so that, enhancing and editing. So paano nagiging, parang mahalata na Photoshop ng isang litrato? Paano nagiging Photoshop? Masasabi nating Photoshop ng isang litrato kapag ito'y malinis na para sa Linis na, parang ganun. malinis ang skin, ang walang damit. lines. Paano yung tapyas-tapyas ng ganun? Photoshop din yun, syempre. Pero dapat gamitin natin to ng tama lang. Hindi natin abusuhin. May limitasyon, okay. So paano ba ginagawa yan? Ano yung madalas na ini-enhance sa pamagitan ng Photoshop? Is it, you know, yung mga hinaharap, pampahaba ng legs? Depende kasi yan kung saan mo gagamitin ang Photoshop. Okay. Kung sa products or sa mga damit, kailangan mo linisin yan para maibenta. For people, tao, Kung mukha. sa tao naman, kailangan linisin natin yung skin, syempre yung mga pimples, hindi naman pwede natin ilabas ang photos na walang edited. Tulad ng pinakita sa atin Neil just now, tinanggal niya yung pimple ng makita ating natin. model sa noo. So minor lang naman talaga, diba? Usually talaga mga pimples, Pimples, or yung mga wrinkles. lighting, or kunyari yung mga shadows sa Pero face. Seven, ano yung limitasyon ng pagpa-Photoshop? Kunyari yung mukha ilalagay sa ibang katawan, katanggap-tanggap ba yan? O kaya yung ilong biglang patatangusin? Is that still acceptable? Depende talaga yan sa kung saan mo gagamitin. Pero kailangan talaga, huwag nating abusuhin yung Photoshop. Huwag natin siyang gamitin para manlinlang ng tao. Pero is it possible na magtaas ng cheekbones? Possible. Magpaganda ng ipin? Pwede. Ganon, pwede. Sa Photoshop, wala na tayo wala nang limitation. So everything is possible now. So yung mga matataba, Mare. Pwede ka talaga maging perfect sa Photoshop. Oo, since I wanna be perfect, Neil, pakita mo nga yun sa akin. Kasi kanina sabi ko, kung may pa-Photoshop dito sa show, gusto ko pa-Photoshop, gusto ko Ano makita. papatabas mo? So yan, Mare, kinuna niya sa unang hirit, diba dito? Okay, yan yung before. Yan ba yung before, Neil? O, ito yung after. Ayan.
Oh, di ba? Nagbawas talaga ng cheek. So, basically, Seven, thank you, Pero Neil. acceptable naman yung ganyan, di Oh, ba? hindi naman, Hindi naman siya exage. major na Kamukha ko pa rin parang siya. nagparito. Oo, Lynn pa rin. So, pwede, at saka pwede matagal ang panga. So, yan, ginawa ni Neil, tinanggal niya yung panga ko. Ay, binawasan pala. May panga pa ako, di ba? Meron pa. Okay. Mari, kahit di naman galawin yan eh, okay ka. Oh, thank you. I'm not, I love myself. I'm just saying na, it's an example talaga, di ba? So, dapat you said, di ba, huwag abusuhin. Kailangan kamukha mo pa rin. Yung nasa picture. Dapat close to reality. Oo. Yes, ang mahirap niyan, iniidolo kasi ito ng mga kabataan eh. Yung mga kabataan yun, nagiging issue na sobrang skinny na nila, hindi na kumakain dahil... Pero actually, pag nakita mo itong mga artists na to, parang tamang-tama lang naman yung katawan nila, They're just diba? right. Ako, I love Sharice's face. Yung medyo bilog siya, she represents us. Right. Yung mga mabibilog ang mukha also, di ba? Payo mo sa mga especially Budding yung mga, photographers. mga gumagamit ng Photoshop, yung mga bago-bago pa lang. Para sa mga, payo ko lang sa mga bagong, mga nag-Photoshop, since ngayon, sa panahon ngayon, masyado na accessible ang Photoshop. Yes. Madali na siyang ma-download or bumili. We can edit Oo. ourselves, di ba? Wag natin itong gamitin na sobra-sobra. Wag natin, lagi ko nga sinasabi, wag natin abusuhin niya. So, as a photographer kasi, ako yung hindi masyado nag-photo. Hindi ko masyado. Nagpo-Photoshop. Oo. Oo, tsaka nakaka-insulto rin minsan yun sa mga photographer kasi kailangan pag kinuha nila, perfect as na for them as a photographer. Thank With you, the light. Seven. Thank you, Thank Seven. you, Seven. Maraming salamat kay Neil. Neil, thank Salamat you. sa'yo. Ayan, maraming salamat sa kanila. Siyempre, they helped us out in our demo sa Photoshop. Mga kapuso, sa kabila ng mga modernong pampaganda ng ating mga litrato, alam naman nating wala pa rin tatalo sa natural na ganda. Lalo na ang tunay na kagandahang nagmumula sa ating kalooban. Maraming salamat po. Alright, breaking news tayo mga Igan po tayo. kapuso. Igan? Salamat. Kapapasok lang po na balita, nagkaroon po ng landslide sa barangay Napan sa Pantukan, Compostela Valley. Kaugnay po niya, makakusap natin si Compostela Valley Governor Arturo Uy. Governor, good morning po. Yes, good morning, Arnold. Kamusta po yung nangyaring landslide? Alas 3 ng umaga nag-landslide sa barangay Napnapan, Sitio Diat 1, Diat 2, particular. It was reported to me 5 o'clock in the morning. Opo. As of now, confirmed na retrieve na patay is 6. 6 po ang patay. Yeah, from Diat 1. Mga minero ito? O Mga minero, yeah, mga minero. Okay, Governor, masama ho ba yung panahon dyan sa Compostela? Medyo masama. For the last 2 weeks, medyo sige ulan-ulan dito. Opo. Kaya siguro yun ang nag-trigger. But actually, pinapaalis na natin yan sila noon pa. After the first landslide doon sa nearby area, if you remember, last April. Tama ho. At nasa geohazard map, ang Compostela Valley ay talaga hong konting ulan lang ho magla-landslide, Governor. Yeah. At saka yung lugar na yun, talagang high risk na yan. So pinapaalis na natin noon. Oo. Siguro, palagay ko, merong bumalik, nag-tunnel na naman doon. So ngayon po, ang sitwasyon ho doon, bawal na ho bang may manirahan doon, Governor? Yeah, we have an ordinance already, yung no habitation policy sa actual mining site. Opo. So bukod po sa 6 na patay, meron pa ho bang ibang naapektuhan itong landslide na ito? Yeah, according to the report, yung Diat 1 lang yon, yung Diat 2, baka mas marami pang patay doon. Nako, bakit ito nag-cave-in ho ba? Parang ganon, nag-cave in. Illegal operation to, Governor? Yeah, they are illegal miners. So pag sinabi nating 6 ang patay doon sa 1, sa 2, so mga ilan ho ang... sana naman may... Hindi pa natin masabi, but sabi nila it could be more than 6. Could be Yun 20, nandun sa 30, loob. Baka ganon. Yun nandun sa loob. Ano ho ba ang ano dito? Putik ho ito, Governor? Parang mining soil, mayroong, hindi naman talagang soft, but mayroong yung mga bato-bato, but since marami ng butas sa baba, it is really prone to landslide na. Okay. So yung 6 na nauna hong nahukay, nasan ngayon? Dinala na doon sa punerarya. Okay. Governor, maraming salamat. Muli kami makipag-unayan po sa inyo. Yeah. Sige, Arnold. Ingat po. Anytime. Salamat po, Compostela Valley Governor Arturo Uy. Kaugnay ng landslide, naganap dyan po sa Pantukan, Compostela Valley. Babalik po unang hirit. Maraming salamat sa aming sponsors. Ultra Mega Supermarket,
Let's face it, Magulat ka. Unang hirit. ang Silver Swan ay saludo sa manlalarong Pinoy. At sa kainan, maging half Pinoy man o purong Pinoy, alok lagi ang kaibang sarap. Sa unang tikim, sama-sama sa kasiyahan,